Have you ever tried to act strong, but inside you felt broken or overwhelmed? Minsan pakiramdam natin kailangan natin maging maayos sa lahat ng oras. Pero ang katotohanan, ayos lang kahit na hindi magiging maayos. Sometimes, ganun talaga ang buhay. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating pangatlong episode dito sa ating Digital Disciple Series. Madalas nating tinatago ang tunay nating nararamdaman at pilit na nagpapakitang gilas. Kahit na ang totoo, pagod na ang ating puso at isipan, ang ating buong katawan. Ang pagkilala sa tunay na bigat ng iyong nararamdaman ay isang unang hakbang tungo sa iyong paglaya at paghilom. Marami mang dalang hirap at kabiguan sa buhay, huwag nating sanayin ang ating sarili sa pagpanggap. Hindi masamang aminin na pagod na tayo dahil ang pagiging tapat sa ating sarili at sa ating mga nararamdaman ang magbubukas ng pinto para sa ating paghilom. Kapag masyadong magulo na ang utak, lalong-lalo na sa pressure dahil sa dami ng iniisip at kailangang gawin, nahihirapan tayong magdesisyon. Nahihirapan tayong gumawa ng tama at mamili kung ano yung nararapat gawin. Mawalan ng katahimikan ang ating kalooban. Napupuno ang ating isipan ng mga lalahanin at responsibilidad sa buhay. In Job chapter 32 verse 8, God gives a spirit in a person para makaintindi tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos at para gumawa tayo kung ano yung nararapat at kung ano yung tamang gawin. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, it reminds us to give our anxiety to God sa pamamagitan ng prayer. Ito yung kailangan nating tandaan. Unang-una, release your worries to God. Kailangan nating ialay, ipaubaya ang ating mga alalahanin sa buhay sa Diyos. Release your worries to God. Paano mo malalaman kung low battery ka na? Minsan kasi sadyang nakakaubos ng lakas ang mga pangyayari sa buhay. Hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa ating isipan at damdamin. Isaiah chapter 40 verse 31, it reminds us, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ipinapaalala nito sa atin na sa gitna ng ating pagkapagod, mayroong Diyos at nagbibigay ng panibagong lakas sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. It is okay to feel drained. God promises renewal when we rely on Him. Pangalawa, embrace God's strength. Napakalakas ng ating Panginoong Diyos. Tama po ba? Kailangan natin i-embrace yung kalakasan ng ating Panginoong Diyos. Maniwala tayo sa Kanya. Sumandal tayo sa Kanya. Kasi siya yung pinagmumula ng buhay at kalakasan. We may rest physically. Maaari tayo matulog ng napakahabang oras, but emotionally and mentally exhaustion can still remain. Sa gitna ng pagkapagod, may mga pagpapala mula sa Biblia para sa atin. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Inaanyayahan ni Jesus ang lahat ng napapagod at nabibigatan na lumapit sa Kanya para sa kapahingahan. Isaiah chapter 40 verse 31. Isang pangako na panibagong lakas para sa mga nagtitiwala sa Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 4 to 6. Jesus is the cornerstone. Si Jesus ang nagsisilbing pundasyon. At sinasabi sa talata pang-6 or verse 6 na ang sinumang nagtitiwala sa Kanya ay hindi kailanman mapapahiya o mabibigo. Tayo ay dapat na lumapit kay Jesus dahil siya ang ating dapat sandalan. Ang batong itinakwil ng mga tao, ngunit pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi kahinaan ang mapagod. Ito ay isang paanyaya ng may kapal na ipasa sa Kanya ang inyong mga pasanin sa buhay. Ang paglapit sa buhay na bato
ang nagbibigay sa atin ng matatag na pundasyon para hindi tayo tuluyang mabuwal sa gitna ng mga hamon sa buhay. Because living in this world is not easy. Kailangan nating tandaan, seek Jesus for rest. Doon tayo magpahinga sa Kanya, kasama ang ating Panginoong Hesus. Sa larawang ito, sino ang nagbibigay ng kalakasan at sino ang tumatanggap ng lakas? Sa espiritual na aspeto, ang Diyos ang pinagmumula ng lakas. Inaanyayahan ni Hesus ang lahat na napapagod na lumapit sa Kanya. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay makatanggap ng panibagong lakas. Isaiah chapter 40 verse 31. Tayo ang tumanggap ng lakas at kapahingaan kapag inamin natin ang ating pangangailangan at lumapit tayo sa Kanya. Tulad ng binhi sa Lucas chapter 4 verse 11, hindi ito lalago ng mag-isa. Kailangan ito ng magsasaka. Matthew chapter 13 verse 3, na magtatanim at mag-aalaga dito. At sino ito? Ito ay ang ating Panginoong Hesus. So sa madaling salita, kailangan natin ng tulong at gabay upang tayo ay muling lumago at lumakas. Kailangan nating itanim sa ating sarili ang salita ng Diyos bilang isang pundasyon ng ating paglago. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng panibagong sigla at lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay. Another thing to remember, trust His guidance and provision. Kailangan nating lubusang magtiwala sa Kanya. Kahit hindi ka okay, tandaan ang salitang rest. Dito natin matatagpuan ang ating Panginoong Diyos. Release your worries to God. Embrace His strength kung gaano siya kalakas. Maliit lang yung paghihirap natin. Seek Jesus for rest. Hanapin natin ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang ating kapahingahan. Trust His guidance and provisions. Ang pagpapahinga o rest ay hindi lang pagtulog, kundi ang kapayapaan ng inyong isip. Okay lang na hindi ka okay. Doon tayo tinutulungan ng Diyos sa ating mga kahinaan. Binigyan tayo ng Diyos ng kaginhawaan at lakas. Sa halip na iniwan tayong pagod at wasak. Kung ubos na ang inyong lakas, bumaling tayo sa Diyos, sa panalangin at sa Kanyang salita. Kaya kailangan natin mag-aral ng Bible. Okay po? Matatagpuan natin ang Kanyang salita sa Biblia. Ang tunay na pahinga ay hindi nasusukat sa paghinga o sa isang pahinga lang, kundi sa kapayapaan na nagmumula sa ating puso at isipan. Huwag kang mahiya kung pagod ka, kasi lahat naman tayo nakaka-experience ng ganun. Dahil ang pag-amin sa ating mga karamdaman ay simula ng paghilom sa piling ng Diyos. Nangangako siya na hindi kanya pababayaan. Yan yung pangako niya sa atin. Hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng ating pagkawasak sa buhay. Bagkus, muli niya tayong yayakapin at palalakasin. Sa halip ng mga nagaganap, ang lakas na mula sa ating Panginoong Diyos ay siyang ating solusyon. Ang pagtiwala kay Jesus at ang kanyang salita na tanging charger na kailangan ng ating puso at isipan kapag tayo ay pagod na. Huwag mong salirinin yung bigat na iyong buhay. Subukan natin iabot ang lahat sa Diyos. Lahat ng pagod, problema, dahil siya ang tanging makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Sa halip na magpanggap, bakit hindi natin subukang sabihin sa Diyos yung tunay nating nararamdaman? So handa ka bang ilapit sa paanan ng Diyos ang lahat ng inyong kinikimkim? Ang bawat alalahanin, ang iyong matinding pagkapagod, at ang bigat ng inyong dinadala. Ipagkatiwala mo ba sa Panginoon ang tunay mong saloobin ngayon? Kasama na ang inyong mga takot at ang pakiramdam na ikaw ay ubos na. Gusto mo bang malaman ang ilang mga simpleng paraan
kung papaano natin makasama ang Diyos sa ating paglalakad dito sa mundong ibabaw. Upang hindi tayo madaig ng pagod. Sa halip, makamtan natin ang kapayapaan. Tulungan kitang makilala siya sa presensya ng Diyos gamit ang kanyang salita. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na sumali sa ating theology class para mas lalong lalalim ang ating kaalaman sa Biblia. Meron kaming libreng International Theology course na swak po sa lahat ng inyong oras. MWF TTHS, 1.5 hours per live lessons. Maari din po natin itong i-take via mobile or desktop application. Maraming salamat po sa kapanood at nawa po ay may natutunan po tayo konti. Kung interested po kayo, comment lang po kayo sa baba at balikan ko po kayo. Thank you so much and to God be the glory.